So magsisimula na ang totoong bakbakan ngayong paparating na October 22 sa atin dito sa Pinas mga kaibigan. Unang maghaharap ang defending champion na OKC Thunder kontra sa grupo ni Kevin Durant na Houston Rockets. Pero dito tayo sa second game kung saan ito'y laban ng Golden State Warriors kontra sa Los Angeles Lakers na eksaktong 10 ng umaga sa atin dito sa Pinas magsisimula ang nasabing salpukan. Maraming fans ang super excited nang makita ang bakbakan na ito. Sa Lake Show ay inaasahang walang LeBron dahil sa injury, ayon kay Shams ay expected sa mid-November pa ang balik ng all-time leading scorer. So talagang malaking kawalan po ito para sa Purple and Gold, ang scoring at playmaking ba naman ni LeBron ang mawawala sa team ay napakalaking kawalan po sa kupunan nila. Ganun pa man good news pa rin kasi nagpapakitang gilas itong si Gabe Vincent mga kaibigan, ganda ng nilaro niya sa mga nagdaang preseason games ng Lake Show. Nag-iingay si Gabe umaangat ang matinik na shooting, sa laban nila kontra Dallas Mavericks ay nagpakitang gilas ang Lakers guard nagpaulan lang naman ito ng threes. Kaya naman nagdesisyon ng kampo ng Purple and Gold na ilagay si Gabe Vincent sa starting 5 lineup habang wala pa sa kanila si LeBron. Well, kumpirmado ngayon po sa report ay ito ang lineup na gagamitin ni Coach JJ Redick sa opening night versus Golden State. Hindi masyadong katangkaran ng GSW kaya susubok sila kay Vincent, actually mas okay si Marcus Smart ilagay kay Stephen Curry. Pero tingnan na lang natin mas kailangan kasi nila ng opensa sa pagiging out ni LBJ kaya mas pinili nila si Gabe. Sa Lakers matik aasahan ang maraming atake ni Luka, si Reeves Gabe Vincent at Rui ay may tira sa 3-point lane kaya kailangan itong bantayan ng GSW kasi sa teritoryo din ng Lakers ang laban. Sa tingin ko kahit walang LeBron ay makakapalag sila kontra Warriors, ang malaking tanong lang kung hindi sila mauubusan ng gasolina sa madaling sabi kaya ba nilang mag-maintain ng lakas hanggang sa dulo. Para sa akin kinakailangan ni Luka na umiscore ng 35 plus points o 40 points para manalo laban sa GSW, kailangan ding mag-step up ni DeAndre Ayton. Para sa Warriors naman unang problema ng Lakers si Stephen Curry, sa gamit na starting 5 lineup ng Lakers ay medyo dehado silang depensahan ng greatest shooter. At ang pinakamalaking problema talaga nila si Jimmy Butler kung maglalaro kasi ayon sa report ay questionable ang status nito kontra Lakers dahil sa ankle injury, pero mataas ang chance ang maglalaro sila ni Kuminga. Ang liit ni Reeves sa small forward matik si Luka ang tatao kay Jimmy. Talagang matatae sila kay Butler kung sakaling uminit ito, kasi sa tingin ko mismatch silang lahat kay Jimmy Buckets. Syempre mapro-problema din sila kay Al Horford, kasi may tira sa labas si Al talagang masusubukan ang depensa ni Ayton kailangan na umangat at magdoble kayod sa depensa ang former first round overall pick. Para sa akin kung ako ang tatanungin kung anong team ang layamado sa kanila. Dito ako sa Golden State Warriors layamado sila kasi walang LBJ sa Lakers, pero yun nga walang sino man sa atin ang may alam kung ano ang magiging takbo ng laban nila. Kaya tingnan na lang natin, kayo mga kaibigan Lakers win o Warriors win. I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan.